The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. After making the crossing to the other side of the sea, Jesus and his disciples came to land at Gennesaret and tied up there. As they were leaving the boat, people immediately recognized him. They scurried about the surrounding country and it began to bring in the sick on mats to wherever they heard he was. Whatever villages or towns or countryside he entered, they laid the sick in the marketplaces and begged him that they may touch only the tassel on his cloak. And as many as touched it were healed. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today we continue to meditate on the iniquity of sin. And we said that grace is the Holy Spirit welcomed into our hearts. That's why we welcome the Holy Spirit and welcome God. It's a grace, the indwelling of the Spirit in our soul. It could be the sanctifying grace of faith, hope, and love. It could be the actual graces we need to sustain our life, to grow in our spirituality. Actual graces. Sanctifying grace is permanent. It's already in our soul. Faith, hope, and love. But it's a seed, not a fruit. So you have to cultivate it, to let it grow, so that it may bear fruit in good works, works of charity, works of mercy. And eventually the last fruit of faith, hope, and charity is vision of God. Beatific vision, that you may be able to see God. That's the biggest fruit of faith. That's the last fruit of faith. Actual graces, natural graces, food, good persons, holy community, sacraments, actual graces, not permanent, but actual graces. Grace in actuality when you need it. So we need some more actual graces. Sometimes we pray for actual graces. Give us food, give us these things, give us these things, but we do not maintain the sanctifying grace of faith, hope, and love. Ang actual graces, servants, sanguine graces, namely faith, hope, and love. Ginahatag na sa imo para ma-maintain mo ang faith, hope, and love. So pangayoon mo ang actual graces, obra, success, whatever, basta ma-maintain mo ang sanctifying grace. Sanctifying grace, nagaka-inactive. Kunyara ka sa sala. Kaya ang sala, ang gina-welcome mo is not the Holy Spirit, but the temptation of the evil one. So kung ang invitation from the Holy Spirit accepted, it's grace. Invitation from Satan accepted, it's sin. That's why sin is actually the temptation from Satan or from the world, or from other people, which you have admitted, which you have accepted. Pagbaton mo sina, kaya hindi man na siya magsulod, kundi po mo pagbatunon, kung wala ka sang consent, kung mabaton mo ina, either amat-amat nga baton mo, kagin buksan mo ang door, amat-amat, o ang window, o ang crack, wala mo ging close, may opening ka, kadto ka sa mga baylan-baylan, o nag-ulopen na da, nagbasa ka sa mga errors ng mga books, kag mga tinag-opening na, namati-mati ka to sang kung sinuto nga mga false ideas, na open na dira, o kundi may crack, pag crack dira, sudlon ka, hapos sa imo sudlon, nabi mo sa main door siya, nag-agi sa back door siya.
Kay kin may crack ka mo, abi mo, nagbasa-basa ka lang sang mga libro bala nga naga-doubt para sa Catholic faith na kita niyo mga schools nga supposed to be schools para sa teaching sang truth, ang schools nang in opening ni Satan kay itudlo ya sa imong mga ideologies nga sala niya wala Dios na kundi sudlon kita sang panulay tapos ka tentaron ti didto siya sa layo o either siya sa memory mo pero wala siya sa sulod tagaan niya ka then i-welcome mo hatagan mo siya sang consent ginbaton mo temptation it becomes sin. Di ko makasulod na gani ang sin, kag tama ka damo, ang seed, nadumduman nyo, ang seed nga crowded ang sitwasyon, ginchoke ang word, dira. I-choke kay damo sang mga concerns, sang sin, mga self-interest, sudlon niya ka dira, tapos i-choke ang seed nga good seed. Hindi ka pamunga, hindi ka grow. Ang energy nga supposed to be maghimo maayo, gingamit mo ang himo malain. Ginkuha sang weeds ang energy and nutrients para sa word. Kag ang life mo mangin topsy-turvy. That's why ara ka sa state of sin. Kung may state of sin, 7 na sila kabilog. Oras nga magsulod ang 7 da sa imo, tapos kagid. Pride, anger, lust, avarice, gluttony, envy, sloth. Natawagin nga capital sins. Kay may mga intereses na. Ara gani ang pride sa imo na manggamot na lain-lain ang mga formas. Anger na nadayon, kagano dira. So wala ka nagkakadto sa sacraments. Wala ka nangayo sang bulig sang Dios. Wala ka nag-fasting and abstinence. Wala mamangging kontra ang sin. Ginpag-grow mo pagani. Imbis nga mangin other-centered ka, nag-self-centered ka pagani. Imbis nga mangin generous ka, nagdalok ka pagani, ka nag-self-centered ka. So nagpanggamot ang sala sa imo soul, sige panggamot ya. Pila ka adlaw, tama nakabudlay, magwa sa sala. That's why, gamat-amat palang sala panggamot, tapson na, confession. Communion, sorrow for sins, examination of conscience. Hindi kinanglan nga alam ka. Kaya ang Diyos man na yan nag-ubra sa imo, hindi man ka nag-ubra sina. Ngati Father, hindi ko na maintindihan pa. Minimum lang. Kaya kung mabaton mo lang na, Diyos na nabahala. Wala nag-ubra ang Diyos sa mga alam lang. Nag-ubra ang Diyos sa mga may desire na magbaton sa iya. Di ba la? Blessed are those who thirst for righteousness. Not intelligence, not anything. For righteousness, for they will be satisfied. Minimum lang, mahangpan mo lang, do catechesis lang, minimum. Di kinanglan nga damo-damo gin mabalaan mo sa theology. Basta mabaton mo lang may faith dimension. Tiyan mo nang ginakip naton nga status sa aton soul, state of grace. Meaning to say, gatinguha kita nga pag-welcome permi sang Holy Spirit, sang Spirit of God, sang good spirit. Kag pag-avoid sang sin. Hindi pag-welcome si Satanas. Kag kung ma-welcome man, si paada yun, pagwaada yun, I renounce you, Satan. Or, I'm sorry, Lord. Help me, forgive me. Basta may forgiveness, wala na sang influence si Satan sa imo from God. Forgiveness from God. O ikaw mag-forgive, di siya. Kung ikaw mag-forgive sa imo enemies, kag maintindihan mo, good person, good-hearted person, hindi. Pero kung sige-sige, tapos around sa imo, palibot mo, may naga-insinuate pagid, may naga-tempt pagid, sige ano man, pigaw, sige, ano da, apatya. Ati, grabe na gid Balos. Kapin pang mga bad friends, bad company. That's why choose your company. Choose your friends. Don't choose your mission kung sino da.
Pero ang friends mo nga pa-welcome mo sa imo heart, nga pamatian mo, nga ihatag mo sa iyang imo heart, sa iya kag imo nga kakoli, pilion mo. Pilion mo man pamanon mo, pangasawon mo, pilion mo man. Kay dira nakasalalay ang imo holiness, kay ang imo future. Of course, nakapili ng iban sa inyo, ha? Hindi nyo hindi nyo pagbalik sa balay, ha? Yeah, inyo na naya. Namin ko sa mga pamatanon. So, ang sin is actually pag-welcome sang evil thoughts, sang evil influence, sang temptations. Temptation is not a sin. Pero ang temptation nga ginbaton mo becomes a sin. Kaya pasulod mo siya sa imo balay. Pasulod mo sa imo soul. So, amo na ang simbahan. Ang simbahan yan, nagapakig-away sa sala. Amo nang primary purpose ang simbahan. Hindi yan pakig-away sa kaimulon, Ano na, offshoot na sa pagpakig-away sa sala. Pero kung why ka nag-aaway sa sala, tapos ginaaway mo tuya ang hindi na ya, Department of Social Welfare ka na lang, hindi ka na simbahan. Kaya ang Department of Social Welfare, amo nang ilawbra. Simbahan ka, tapos kapatindog ka sang kalsada, DPWH na. Hindi niya isang simbahan, primarily. Kaya ang simbahan niya, pakigbato sa sala. Amo niya ang obra sang simbahan. So, diin mo man na makita. Sa DPWH man, sa Department of Health, sa cabinet man ni Presidente, sa Kristiya man, sa kumbento man, sa soul man, muna ang simbahan. Galing kung panaugon mo ang simbahan, nang mapakig-away siya sa politika, ma-administrasyon siya o ma-oposisyon siya, gina-downgrade mo. Sin ang ginaaway sa simbahan mo. Ang mo ginaya strong ako sin. Kundiin ang sala. Kung may sala sa simbahan, awayon ta. Kung may sala dito sa posisyon, awayon ta man. Kung may sala naman sa administrasyon, awayon ta man. Kundi fair. Kaya nga, ang kriteria mo ya pakig-away sa sala. Hindi to pakig-away sa tao to kung sino to. Kung maayo siya ng presidente, suportahan ta. Kung di maayo ang presidente, tinga suportahan ta, bi. Kaya ginistoryahan ta sala. Kung maayo nga pari, di suportahan ta. Kung di maayo nga pari, tinga suportahan nyo, bi. Di sala man Kung di fair. Ang problema, gina-identify ang simbahan sa grupo-grupo. Niya subong posisyon siya. Subong administrasyon siya. Subong friend ni Father si Amone. Subong no. Friends ang pari ang tanan. Basta maging maayo lang ang tao. Kaya ang purpose ng simbahan is instrument against sin. Ti sin manifested sa corruption. Tiyan mo na ng naton. Sin against manifested sa poverty. Amo na ngayon ang awayon ta. Sin. Pero ang iya faces, ang iya manifestations, corruption, immorality, malain nga mga negosyo. Kundi ka nami, sawayon sang pari ang Katoliko, hindi na pwede. Katoliko ka mo. Di nga labot mo, Father, may labot ako kay concern ko ang imo kalag. Concern ko nga maluwas ka. Way ko tuya sa ginansya mo. Di akon concern nga maluwas ka. Kaya mo na akon function. Hindi na maayo. Of course, kinanglan may mga muyo man sa akon, kaya di man ko maluwas kung di ko pagpangamuyuan. Meaning to say, may sala man ko. Di may obispo man ko mag-remind sa akon, ganun na. Pero ako, ma-remind man sa Katoliko. So, hindi na political affiliations. It's your salvation. Karon mo panaugon mo na sa politika, panaugon mo sa material,
Amo nang imo interpretasyon, ya ano labot mo? Labot ko ya Katoliko ka mo, karon kung hindi ka masalbar. Mapatay ka abi sa sala. Ti mangin happy ako nga pari kay napatay ka sa sala. Oh. Hindi ko happy eh. Kaya ang function ko ya masalbar sa imo. Kag sinulang na, sino maka-absolve how pari? That's why kinahanglan girahon ng sala. Bululigan ta. Kung diin man na siya makita. Sa akon man heart, sa imo man heart, sa imo pamilya, sa imo trabaho, sa kundiin. Munang aton, wala ta gagera sa tawo. Gagera ta sa sala. Tawo yung makalamatay na, lubong ta na, turang sala, pabilin na. Sige pa ng gera. Nagkambyo-kambyo man kung ano da nga porma sa gobyerno, ara gyapon ng sala. So paano maawayo ng sala? Sa grasya sang Dios. Di kay karon ging close mo imo kabuhi sa grasya sang Dios. Sino maaway sa sala? Ikaw? Imnan mo bulong? Di mo maimnan bulong. Kaya nag-aaway sa sala, supernatural grace. Kaya ging close mo imo heart sa supernatural grace. Wala ka gasimba, wala ka nagbaton sa sakramento, channels of grace. Wala ka pamati isang word of God. Sino ma-inspire sa imo? Ging close mo ang pamilya mo, ging patanaw mo ang kabataan mo sang TV nga poison ng iban sinada nga ginabutang sa ano. May opening, so to say. Amo nang term may opening sa bata mo. Gin pabayaan mo siya magtanaw da sang kun ano-ano da. O te kun di nag-opening da siya. Hapos siya sudlon tapos tingala ka, Father gabuang-buang bata ako man nga daw ga abnormal ni siya. Timbis nga pagkaon ihatag mo sa iya kundi poison mo kundi abnormal na kay poison. Imbis nga pilion niya tong nami itong mga ideas to, mga movies kag kun ano tong ilan tan-aw ya kundi poison. O kada tan-aw ya kun ano kundi lain na. Iti may poison na mo. Pinabayaan lang natin ang iban sila negosyo da. Gamin ang garanon na. Tungkol sang poison nga ginapfeed niya sa bata mo. Imo, sige man support mo. Sige man accommodate mo. Sige man patronize mo. Gamin ang garanon tungkol sang binastos. Pornography. Sige man patronize. Approval pa. Legal pa. O, kundi pag-ablag ko sang bata, kundi mga balaan nyo na. Kung ano daang nasulod sa memensaro niyo. Why? Because of sin nga may poison. Wala ko gahambal nga perfect kita. Kundi nahambal ko kadto sa pangontra sa sala, which is grace. We will try to live in the state of grace. Grace, state of grace, pag-welcome sang word of God sa aton life. Kag kumayara nga higko, cleansing dayon, sacraments. Sacraments lang may power. Forgiveness of sins. Tomorrow, we will continue sa pagtanaw naton kung paano nagapanghikot ang sala oras nga makasulod na sa aton heart. Subong sufficient na. Hindi gali lango-lango ang power sang sala. Subtle, tago, hinay, hipos. Pero sudlon niya ka basta may opening ka. Imo heart, imo family, imo bedroom, imo relationship, imo negosyo, tanan nga strata of society, even the church. Kung hindi ka mangaman. That's why ang pinakanami is prayer, fasting, abstinence. Hindi ka daog si Satanas sa prayer. Hindi ka daog siya sa fasting and abstinence ng may blessings ang Diyos. Hindi siya kadaog. Kag hindi siya kadaog sa imo, kung generous ka. The more nga naga-generous ka, hindi ka madaog, himuon niya ka nga selfish, self-centered. Kaya generous ka mo. Generous ka mo. Huwag ka nagpa-control sa manggad mo. Ikaw ga control.
That's why tatlo hambal ni Jesus. Yeah, prayer, fasting, abstinence. Kag may ginhambal pagid si Jesus, yung hambal ya, may mga activities ang panulay. May ginapanghimo ang panulay sa kalibutan nga only prayer and fasting can overcome them. Pangita kita sang pamaagi itong mga gera-gera, gano da, sige aton itong sumalang to, kung ano to. May mga insidente, mapungko ka lang kag mag-pray, kag mag-fast. Kay Diyos na maubra para sa imo. Ilami nagid ang personal nga evil. Personal nga evil, wala ka daog. Taas siya sa imo, below siya sa Dios, pero below ka sa evil. So nung himuon mo, dangop ka sa taas sa iya para perde mo. Kay kung ikaw lang mag-away, perde ka gid. Karon ka may taas pag diri. Kundi didto ka, alay mo ni, friend mo ni, father mo ni, kundi perde ni. That's why mga evil sa kalibutan, kung kita lang, di ta kaya. Dangop sa Diyos. In prayer and fasting. Kaya ma-overcome mo siya. Amen. Lord God, hope of all the earth, hear the humble prayer of your children as we sing your praises and thanksgiving today. Pour out your Spirit on us so that our lives may bear fruit abundantly through Christ our Lord. Amen.